Magandang araw pong muli sa inyong lahat. Nagbabalik ang inyong lingkod. Tayo'y magkaroon ng maiksing talakayan, konting kaalaman at gabay sa ating pang-araw-araw na buhay. Pamagatan po natin ang ating pag-aaral ngayon, Reflecting on God's Power. Reflecting on God's Power. Hanguin ko po ang talata na ating babasahin mula sa Psalms chapter 46, verse 10 and 11. Reflecting on God's power. Sabi ng verse 10 and 11 ng Psalms 46 ay ganito, Kayo ay magsitigil at kilalanin ninyo na ako ang Diyos. Ako'y mabubunyi sa gitna ng mga bansa, ako'y mabubunyi sa lupa. Ang Panginoon ng mga hukbo ay sumasa atin, ang Diyos ni Jacob ay ating kanlungan. So, pag-usapan po natin ang kapangyarihan ng Diyos bilang mga mananampalataya, bilang mga nilalang niya. Sabi po ni Stormy Omartian ay ganito, There is only one power in the world, great enough to help us rise above the difficult things we face. That is the power of God. Wala na daw pong hihigit pa sa nag-iisang pinakamakapangyarihan sa mundong ito na kaya at sapat upang tayo'y itaas, tulungan at magtagumpay, yun ay walang iba kung hindi ang kapangyarihan ng Diyos. Magbibigay po ako ng 3 letter U pagdating dito sa ating outline, reflecting on God's power. Una, yung God's unshakable presence. God's unshakable presence. Malinaw po sa banal na kasulatan, Matthew 18:20, sapagkat kung saan nagkakatipon ng 2 o 3 sa aking pangalan, ay naroon ako sa gitna nila. Sinabi rin ng Matthew 28:20 sa Great Commission, ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Sinabi rin ng Hebrews 13:5, I will never leave thee nor forsake thee. Sinabi rin ng Romans 8:31, what shall we then say to these things? If God be for us, who can be against us? Malinaw po sa banal na kasulatan na kitang-kita natin yung God's unshakable presence na ipinangako niya at mababasa mo at makikita mo ang kapangyarihan niya. Nandiyan po siya lagi. Hindi po nagbabago. Kaya rest assured na tayo'y pwedeng umasa sa Diyos. Kaya nga sabi ng binasa nating talata, kayo'y magsitigil at kilalanin ninyo na ako ang Diyos. Ako'y mabubunyi sa gitna ng mga bansa, ako'y mabubunyi sa lupa. Ang Panginoon ng mga hukbo ay sumasa atin. Ang Diyos ni Jacob ay ating kanlungan. So hindi lamang God's unshakable presence. Number 2, God's unwavering protection. Dahil siya'y makapangyarihan, dahil nandiyan ang presensya niya, anytime available, makaaasa po tayo na siya nagbibigay proteksyon. In fact, ultimo mga anghel nga ay willing siyang suguin ito para lang tayo maingatan. Alam naman natin sa Bible, si David ay iningatan ng Diyos. Alam naman natin si Shadrach, Meshach, Abednego ay iningatan ng Diyos. Si Daniel ay iningatan ng Diyos sa lion's den. Kahit si Elijah ay iningatan ng Diyos, si Gideon at marami pang iba. So kung kaya niyang gawin yan sa mga tao ng Diyos sa banal na kasulatan, hindi po nagbabago yung Diyos na yan. Kaya rin tayong proteksyonan, ingatan sa panahon ngayon. So God's unshakable presence, God's unwavering protection, and last, dito sa ating reflecting on God's power, last po ay God's ultimate power. Makapangyarihan po ang Diyos. Ang dami niyang attributes. God is infinite, God is immutable, God is self-sufficient, God is omnipotent, God is omniscient, God is omnipresent. Marami. Yan po ay nagpapakilala ng kung sino ang Diyos na lumikha sa atin at siya nating sinasamba, siya nating pinaglilingkuran. God's ultimate power. Hindi mo kinakailangan magtiwala sa iyong sariling kakayanan. Ang Diyos available, ready. Humingi ka lang ng tulong, magpakababa ka at magtiwala ka sa Kanya. Pinakamagandang tanong sa ating devotion ngayon, naranasan nyo na ba ang
kapangyarihan ng Diyos sa inyong buhay? Nakita nyo na ba na talagang kumilos siya at ikaw ay namangha? Nawa bilang mga mananampalataya, isa tayo sa magpapatunay niya na may Diyos nga na buhay, makapangyarihan, at hindi nagpapabaya sa kanyang mga anak. Reflecting on God's power. So, I hope kinapulutan nyo ng aral. Ito po ang inyong lingkod, ang Peking Kano.